Tinawag ko siya nga full auto diver trip mga kakirig kasi kunwari kapag ito, so kapag kung nakikita nyo umundar si Pump 1, so pag nag-trip si Pump 1 yung running motor natin, so agad na aandar yung Pump 2 natin. So ang makikita natin na available is si Pump 2 at sa Pump 3. So silang dalawa yung mag-alternate ng andar mga kakirig, no? Kasi nakatrip yung Pump 1 natin. So kaya nga sabi ko nga full auto divert mga kakirig kasi kahit dalawang motor yung magti-trip mga kakirig, so yung naka-standby na motor or pump is siya yung mag-aandar na lang mga kakirig, na kasi siya yung available mga kakirig. Hey, what's up mga kakirig? So welcome to my channel mga kakirig, no? So sa mga bago pa po dyan, welcome po. So please don't forget to subscribe mga kakirig for more motor control na tutorials at saka simulation at saka demo. So ngayon kung makikita nyo yung simulation ko ngayon is about 3 pumps or 3 motors. So ngayon pumps muna mga kakirig, no? So 3 pumps with alternate operation. So ibig sabihin ng alternate operation is magpapalitan ng andar yung tatlong motor isa-isa mga kakirig, no? With full auto divert trip. So ibig sabihin nilagyan ko siya ng full auto kasi meron din kasing 3 pumps alternate with auto divert trip. Ang nangyari lang doon is isang motor lang yung so tinawag kong full auto divert trip mga kakirig kasi kahit ilang motor or kahit dalawang pump or motor ang magti-trip mga kakirig, gagana pa rin yung control circuit natin. So ang madalas natin nakikita na simulation or presentation mga kakirig is tagi-isang motor lang yung nagti-trip sa pinapakita na simulation or example mga kakirig, no? So kaya tinawag ko itong full auto divert trip mga kakirig kasi kahit dalawang motor yung magti-trip or ang pump magti-trip, gagana pa rin yung automatic natin dito mga kakirig na control. So before that mga kakirig, bago ko simulan, shout out pala sa ating member na si Sir ito. So salamat sa iyo sir. So salamat sa pagsuporta sa ating channel, sa aking channel mga sir, no? So yan po, salamat po. So balik tayo mga kakirig, no? So before ko ipapakita sa inyo mga kakirig, so explain ko muna kung anong mayroon dito mga kakirig, no? So dito is ito yung power circuit natin power circuit niya mga kakirig. So makikita nyo ito yung power supply 3 phase. So ito yung main breaker natin, no, 3 pole. So breaker ito. So ito yung branch circuit breaker. Bali ang symbol na ito mga kakirig is European ito mga kakirig, no? So pero sa control circuit na setup ko is naka-ladder siya, pero ang mga symbol na to is European or EU standards mga kakirig. So balik tayo, ito yung branches natin. So Q1, Q2, Q3. So mga branch circuit breaker to. So ito naman is ang mga magnetic contactor natin na may tagging na KM1, KM2, KM3, no? So ito naman is ang overload relay natin na may F1, F2, F3 mga kakirig, no? Or OL1, OL2, OL3 or TUR1, TUR2, TUR3. Yun yung mga tagging minsan na madalas na makikita natin mga kakirig sa ibang master na tagging mga kakirig, no? So last is our mga pump na symbol, 3 phase ito mga kakirig. So may M1, M2, M3 tayo. So nilagyan ko ng pump 1, pump 2, pump 3. So bali pumping po muna tayo mga kakirig, no? So dito naman sa kabila mga kakirig, explain ko yung control circuit. Bali hindi ito yung main na control circuit niya mga kakirig, no? So tinago ko muna yung whole circuit niya sa control circuit. So kasi medyo complicated tingnan, so sinimplify ko muna para siyang program kung bali, pinogram ko, pero conventional lang ito mga kakirig, no? Hindi ito PLC or programmable na setup. So conventional lang talaga to. So ginanito ko lang muna para ipakita sa inyo or ma-simplify ko lang yung munang presentation ko nito. So explain ko muna dito. So dito ang nagko-control kasi sa 3 pumps para mag-alternate sila is itong kunwari float switch natin mga kakirig, no? Bali ang operation na ito ng tatlong pump is draining process. So ibig sabihin pahigop yung
higupin nila yung tubig galing sa tangke. So kapag mapuno ang tangke, aandar yung isang pump, no? So kapag mawawala ng tubig, so siyempre mamamatay yung motor natin or pump. So yan yung protection niya. So bali isang float switch lang dito mga kirig, kinokontrol yung tatlong pump natin, no? So ito is relay K10. So dito KM1 indicator light for pump 1 run. So green yan. Dito naman KM2 or indicator for pump 2 to run. So dito naman is KM3 indicator for pump 3 to run. So wala muna tayong indicator for stop, no? So puro lang ito run. So dito naman sa baba kung makikita nyo K1, K2, K3 mga relay yan, no? So pero ang itong relay is in-interlock na ng mga thermal overload. So dito is indicator for trip. So K1 is for the pump 1 trip, no? So ang blinker to mga kilig. So ang ginamit ko ngayon dito is blinker. So yellow ang color nito pag nag-trip siya. So next is dito naman is pump 2 trip. So blinker pa rin ito, magbe-blink siya pag iilaw. So next is K3 for pump 3 trip. So kapag nag-trip, pag may mag-trip mga kilig, iilaw to sila itong tatlo. So ipapakita ko na sa inyo kung paano gumana itong ginawa kong control circuit mga kirig. So i-on muna natin yung main breaker dito. So bali yung control circuit natin is naka-standby na yung power supply. So hindi ko muna nilagyan sila ng breaker. So makikita nyo may kulay na yung line 1 at saka line 2 nila. So ibig sabihin may kuryente na to. So dinire ko muna sila mga kirig. So dito on natin yung branch circuit breaker. Naka-on na yung naon na natin yung main. So yung branch naman natin i-on. So 1, 2, 3. So pwede na masupplyan yung motor natin sa power circuit, pero hindi yan gagana pag hindi walang command galing sa control circuit. So ang power circuit is the main circuit mga kirig, no? Pero hindi gagana yung power circuit natin kung walang matatanggap na command galing sa control circuit. So ang senaryo nito mga kirig, so ganun nga pag mataas yung level ng tubig, mag-close itong float switch natin, so under yung motor. So ang bali ang una under dito mga kirig is si pump 1, no? So si pump 1 yung unang under kapag nag-close ito, first close. So kapag nag-open, wala ng tubig, mamamatay si pump 1, no? So walang aandar. So pagkabalik ng close ng float switch, aandar naman yung pump 2. Kasi tapos alternate na sila mga kirig, tapos na si pump 1, si pump 2 na. So pagka-open naman ulit ng float switch, so mamamatay si pump 2, papalit mamatay pa si pump 2. So walang aandar. So kapag mag-close ulit yung float switch natin, so ang aandar na is si pump 3 kasi tapos na si pump 1, pump 2, pump 3. So ganun yung mangyayari dito sa operation. So kapag nag-open ulit ito, mamamatay si pump 3. So standby ulit silang tatlo. Pagka-close nito, babalik sa dati, no? Vice versa, pump 1, pump 2, pump 3. Yan yung magiging operation. So every time na mag-close at open itong float switch natin dito, may aandar na pump at may aandar na pump. So bali so ipapakita ko muna sa inyo mga kirig, no? So ito close natin. So bali napuno na yung tubig sa tangke. So ayan. So kung makikita nyo, umandar yung pump 1 natin kasi nag-close na yung float switch natin. So ito yung pilot light niya, no? Pump 1 run. So dito wala nang ibang umandar mga kirig. So kunwari naubusan na ng laman ng tubig, mag-open to. So ayan, namatay din yung pump 1 natin, pati yung indicator light, no? Patay yung indicator light. So kunwari napuno ulit. So ayan, umandar si pump 2, no? So umilaw din yung pump 2 natin na indicator light na run. So kapag nawala ng tubig, so patay na naman, no? So next is magko-close ulit kasi nag-high level. So ayan, si pump 3 na umandar, ganun din yung pilot light. So ganun din, patay. So pabalik-balik lang yan sila mga kirig, no? Every time na mag-close at open yung float switch natin or anumang triggering component natin sa tatlong motor na ito mga kirig. So dito na tayo sa full auto diver trip. So kunwari yung running motor natin si pump 1, unahin natin si pump 1, no? Siya yung magti-trip. So ang mangyayari, kapag nag-trip si pump 1, which is siya yung nag-running, ang backup niya is si pump 2, no? Ang may naka-standby is pump 2, si pump 3. So bali ang kasunod ni pump 1 na under mamaya si pump 2. So kapag nag-trip si pump 1, agad na automatic na under si pump 2. So naka-on yan mga kirig, no? So kunwari nag-run si pump 1, so nag-trip si pump 1. So pipindutin lang natin tong overload niya dito para mag-trigger yung auxiliary contacts niya sa circuit. So
kapag nag-trip siya mga kirig, iilaw to siya ng pula, red. So if trip, ang kulay nito is red. So pipindutin natin. So dapat pagka-trip si pump 1, aandar si pump 2. So ayan mga kirig, no? Umandar si pump 2. Automatic na umandar yung pump 2 natin. So kung makikita nyo rin dito, umilaw si pump 2 run. So pati yung nag-ilaw din yung pump 1 trip. So kasi naka-trip yung pump 1 natin. So umilaw yung indicator niya, no? Nagbi-blink. So ngayon kung makikita nyo mga kirig, hindi available yung pump 1 natin, no? Si pump 2 at si pump 3 lang pwede. So ngayon, ang mangyayari ito, ang magpapalitan na lang dito mga kirig is si pump 2 at si pump 3 mga kirig, no? So tingnan natin, maubusan ng laman, mag-open, mamatay si pump 2. So pag nag-high ulit, si pump 3 ang aandar. So yan mga kirig, no? So kanina yung hindi pa nag-trip si pump 1, dapat pag ang kasunod ni pump 3 is si pump 1. Ngayon, ang nangyari nito mga kirig is nag-trip si pump 1. So mangyari dito si pump 2 yung aandar mga kakirig, no? So tingnan nyo. So kunwari nag-low level, so high level close. So tingnan nyo mga kirig, si pump 2 na. So ayan. So sila, ibig sabihin silang dalawa na lang ang yung magpapalitan ng andar mga kirig, no? So kunwari kung naging okay na si pump 1, so back online na si pump 1 mga kirig, so mamatay na rin yung indicator niya mga kirig, no? So next mga kirig, ganun din kay pump 2 mga kakirig, no? So kunwari si pump 2 yung umandar. So tapos nag-trip. So ang andar nito mga kirig is si pump 3. Kasi available naman si pump 3. Tapos si pump 1 is ang kasunod ni pump ang kasunod ni pump 2 is si pump 3. So kapag nag-trip si pump 2, si pump 3 yung aandar mga kakirig. So kung bali hindi available yung pump 2 natin dito mga kakirig, so ang magpapalitan na lang ng andar dito is si pump 3 at si pump 1. So tingnan natin mga kakirig. So low level, so high. So umilaw din ang trip ng pump 2 natin dito. So ayan. So si pump 1 na lang at saka si pump 3 ang magpapalitan ng andar mga kakirig, no? So kunwari naging okay na si pump 2. So ayan, mamatay na yung trip indicator niya. So balik na sa dati yung operation mga kakirig, no? So kunwari naman mga kakirig, si pump 3 naman yung magti-trip mga kakirig, no? Kunwari si pump 3 yung nag-run. So kung magti-trip si pump 3, ang andar is si pump 1 kasi ang kasunod ni pump 3 is si pump 1 mga kakirig, no? So ayan, umilaw din ang trip ni pump 3, umilaw ang indicator. So ang ibig sabihin din dito mga kakirig, dahil hindi available yung pump 3 natin, so ang automatic na mag-alternate is si pump 1 at si pump 2 na lang mga kakirig. So ayan, no? Kung makita nyo. So kung magiging okay na si pump 3, so back to normal na naman yung operation natin. So next scenario na mga kakirig, ito is tagdalawa na yung magti-trip mga kakirig, no? So ito yung tinatawag ko na full auto divert. Kasi minsan yung ibang diagram natin na nagawa is hindi fully automated mga kakirig. Dito ginawa ko siya kaya tinawag ko na full auto divert trip. Kasi kunwari ito, dalawang motor ang magti-trip mga kakirig, no? So ito. So ang current running natin ngayon mga kakirig is si pump 1. So kapag nag-trip si pump 1, so siyempre aandar si pump 2 as the backup mga kakirig, no? So kunwari nag-trip din si pump 2, so ang automatic na aandar si pump 3, no? So ngayon sa automatic natin na operation, wala na siyang ka-alternate kasi nag-trip na yung pump 1 at pump 2. So siya na lang yung mag-on at saka off mga kakirig, no? Wala na siyang backup kasi hindi na available yung pump 1 at pump 2 natin mga kakirig, no? So gagana pa rin yung automatic natin na operation mga kakirig. So kung makikita nyo, dalawa na ring trip na indicator dito, no? So kung may isang relay na isang motor na pump na ma-reset, so naging okay. So katulad niyan, so silang dalawa na lang yung magpapalitan pa rin, no? Ganyan. So kunwari si pump 2 yung naging okay, so yan mga kakirig, no? So silang dalawa. So kahit saan din mga kakirig. So next naman mga kakirig, kunwari kanina ang mandar is kunwari ito naman ang scenario, no? So si pump 1 is nag-trip, so agad na andar yung pump 2 natin. So si pump 2 is okay, no? So mag-low level, so tapos mag-high level. So si pump 3 na yung tatakbo. Ngayon may problema kay pump 3, magti-trip si pump 3.
So automatic na andar si pump 2 kasi siya na lang yung natira na okay mga kakirig, no? So hindi nag-trip. So ganun din yung mangyayari. Siya yung magiging automatic na mag-on off mga kakirig, no, kapag nag-trigger yung float switch natin. So ganun pa rin pag naging okay yung ibang motor, so babalik sa alternate, may backup na siya. Ayun yun. Asa na ba yun? Naputol, may tumawag mga kakirig, no? So, medyo nawala ako mga kakirig, no, kasi may tumawag. So, ulitin natin. So, kung maging okay na yung ibang motor mga kakirig, so na-reset na. So, magiging okay na rin yung control natin. So, ganoon din. Kung ma-okay na si pump 1, so continue na yung operation natin mga kakirig. So, ang next na scenario mga kakirig is kunwari si pump 1 is hindi mag-trip, no? So, si pump 2 yung si pump 2 is mag-trip. So si pump 3 rin is mag-trip. So ayan, kung makikita nyo medyo may fluctuation dito sa pump 1 natin na power circuit is that because pagta-transfer yan, no, sa mga control circuit doon mga kirig, no. So meron lang kasi na-reset yung control circuit natin, pero kapag nag-on off naman siya mga kirig, mawawala na yan. So doon lang yon kasi sa mga pag-change lang yan ng mga contacts position ng mga relay natin. So ayan mga kakirig, no. So kung maging okay na, so may backup na rin siya, no, pati na to. So yan po yung diagram natin mga kakirig, no. So ang pinaka-last na scenario mga kirig is kunwari nag-trip si pump 1. So andar si pump 2. So kung may problema pa rin kay pump 2, so magti-trip din si pump 2. So andar si pump 3. So kung magti-trip din si pump 3 kasi may problema, so magti-trip si pump 3. So wala na nga andar mga kakirig, no. So yan yung last na scenario natin. So iilaw yung tatlong indicator light natin sa trip. So kung gusto nyo i-modify ito, so meron maaring maglagay tayo ng alarm dito, buzzer. Kunwari buzzer, so ibig sabihin yung tatlong motor natin is nagtitrip na mga kakirig, so wala na available. So kapag na-reset yung tatlo, so okay, yan, ganyan na po yung mangyayari. So back to normal na po tayo mga kakirig. So sa gusto makasilip ng diagram natin mga kakirig, so antayin na lang yung next video ko mga kakirig. Pero sa mga members ko mga kakirig sa nag-join sa ating kakirig sa Kirigers Club mga kakirig, so makikita nyo na din doon ang diagram mga kakirig sa mga members ko na pinost ko sa community tab mga kakirig. Tingnan nyo yung post ko doon. So nandun yung diagram nito mga kakirig. So sa hindi pa member mga kakirig, so antayin nyo lang yung next video mga kakirig ko noon. So please don't forget to like, share, and subscribe mga kakirig, no. So pasilip ko ang diagram mga kakirig. So yan yung control circuit niya mga kakirig, no. So ito yung control circuit niya. So salamat.